Surset TV production. Your only island TV channel. Happy Isabela mga ka-agris! Nakaraang episode po ay napag-usapan natin at na ipakita natin kung ano yung mga paraan ng pagtatanim at yung proper na paraan ng pagtatanim ng kalabasa. So ayun. Again, all crops or different crops requires different requirements. So ayun. So ngayon naman is ano yung pag-uusapan natin, Sir Sim? Ano yung bagong ipapakita natin sa ating mga ka-agri, Sir Sim? Ipakita natin ngayon ang papaano ang proseso sa paggamit ng plastic mulching doon sa ating mga plat. So ayun, Sir Sim, matanong ko kayo, no, Sir Sim, ano yung concept ng plastic mulching? Ang concept diyan sa plastic mulching, may mga advantages siya. Isa diyan ang maintains soil moisture and less weeding or control weeds and control soil erosion and at the same time repellent control pests and diseases. So ayun, wow, 4 points from Sir Sim. So Sir Sim, no, ano yung pwede nating i-substitute na sa plastic mulching, Sir Sim, if yung magsasaka natin o yung pangkaraniwang magsasaka natin ay hindi kayang makabili ng plastic mulching? Pwede tayong gagamit ng cellophane, yung transparent cellophane,
at saka yung mga junk or tinapon na mga sako. So ayun mga ka-agri, pwede pala, no? So yung etong plastic mulching ay substitute sa mga synthetic pesticides. Substitute. Opo. So makakatipid na talaga ang ating mga farmers with regards to using plastic mulching or yung mga pwedeng alternative for plastic mulching. So ayun mga ka-agri, pupunta na po tayo sa ating plot area kasi ready na ang ating mga kasama doon. So ayan mga ka-agri, andito na po kami sa area kung saan magpla-plastic mulching kami. At syempre, sino mga kasama natin, Sir Sim? Kasi syempre mga ka-agri, hindi namin kaya ito pag kami lang dalawa ni Sir Sim. Ito po ang mga farmer natin dito sa extension, sa agriculture. So nandito po sila. Kaya kung wala, hindi kaya namin dalawa magawa ng plastic mulching. So Sir Sim, ano po ba yung mga materyales na kailangan before ng paglatag natin ng plastic mulch? Yung mga material na gagamitin natin dito, yung string, nylon string, yung plastic mulching, at yung bamboo stick, at saka yung mga shovel. Sir Sim, ano po ba yung land size or plot size ng ating plastic mulching para sa araw na ito? Ang standard sa paggawa ng plastic mulching, 1 meter by 10 meters ang length. Yung 1 meter ang width niya, yung lapad. Sir Sim, magkano po ba yung plastic mulching? Ano po ba yan siya? Nakatupi, nakaroll? Paano po ba yung plastic mulching na nabibili natin sa market? Nakaroll yan, unang-una, that is 2,000 plus. Ngayon, 3,000 plus na ang presyo niya. So, doon ito natin mabili sa Evergreen sa Enterprises, Zamboanga City. Wala po ba ditong available na plastic mulch sa market natin, sir? Wala dito sa Isabela, pati sa Labitan City. Nandyan lang sa Zamboanga City. Meron po bang programa ang City Agriculture kung saan namimigay po kayo ng plastic mulch, sir? Mayroong programa. Siguro by August, ma-release na yung mga materials na ibibigay sa mga farmers. So yun no, ang itong episode ay isa sa mga importanteng episode para sa mga farmers kung saan yung practices, yung paraan kung saan yung paglatag ng plastic mulch ay konkreto. Last question, Sir Sim. So sa 3,000, magkano yun ulit, sir? 3,000 plus. Okay. Yung isang rule ng plastic mulch, Ilang metro po ba yung isang roll, sir, sa 3,000? 400 meters. So ilang plots po ba yung kayang ma-accommodate ng 3,000 pesos na plastic mulch? 100 to 200 Plots. plots. Yung size is 1 by 10. 1 by 10. Ayun. 100 to 200 plots. Ayun. Sa ganung range, sir, makikita mo ba, sir, or navisualize nyo po ba, sir, na makakatipid po talaga yung mga farmers natin sa pesticides, sa pag-weeding, sa labor ng weeding? Para sa akin, makatipid ang mga farmers kasi yun nga, ang isa dito, less labor, lalo-lalo na sa weeding. And then, second, yung maintain soil moisture. Hindi na tayo madalas mag-watering kasi na-maintain niya ang soil moisture. And then, yung soil erosion na naman, na ma-maintain na naman niya ang fertility ng soil. Kasi hindi man siya ma-erode ng, especially sa rainy season. May isa pa, yung pest control. Kasi ang dalawang kulay ito ang plastic mulch, may itim at saka may gray. So, ang gray sa taas yan, yung itim sa lalim. Okay. May pakita po natin mamaya yung plastic mulching, mga ka-agri, kung ano po yung side na nasa taas ng plat at yung side kung saan nasa ilalim yung kino-cover natin. Ayun. So, sana po tayo, Sir Sim? Nandito na, ginagawa na nila ang plat na 1 meter by 10 meters. So, Sir Sim, ano po ba yung ginawa para ma-establish yung ating plat? First, plowing. Then, second, harrowing. And mayroon tinatawag natin na final harrowing. So, fourth, nag-establish tayo ng plat para ilalatag natin ng plastic mulching. So, before that, i-pulverize muna natin ang plat para maganda na namang lalabas ang tanim natin. So, ayun po mga ka-agri.
ano na yung susunod na gagawin natin, Sir? Ang susunod gagawin natin, so ilalatag na natin ang plastic mulching. So nandito po ang plastic mulch natin. So before ilalatag natin ito, may additional lang ako ano sa mga ka-agri na hindi dapat yung plat natin hindi masyadong mataas. Kailangan 5 to 6 inches lang. Bakit man? Para hindi siya hanging yung paglatag natin sa plastic mulch. Kaya both sides, matakpan natin ng lupa para hindi siya masisira sa hangin. So, ibig sabihin may distansya siya sa 1 meter ng plastic mulch, 20 cm or 20 cm sa bawat side o both sides sa isang plat. So, ganito. Hindi siya masyadong mataas para madali siyang matakpan ng lupa. Sinasabi ko kanina, 5 to 6 inches lang ang taas ng pataas ng plat. Po isang materials natin gagamitin to clip sa side ng ng plat sa gilid ng plastic mulch para hindi siya maano ng hangin. Para malak. The purpose is for locking ng i-lock natin yung plastic mulching. So ganito natin gawin, parang stapler o staple wire. So itong gagamitin natin. So nandito na ang plastic mulch natin. Pasining na tayo. I-explain mo, Sir, sa yung gray, saan yung So black? ito ang black. Ito kailangan sa ilalim, ang gray sa taas. Bakit ito sa gray sa taas? Yung purpose nga may rules siya na makontrol ang pest dito at saka insekto. Dahil sa init ng araw, ma-reflect sa mga mata ng mga insekto at saka peste. So ayun nga mga ka-agri, no, natutunan natin kung ano yung purpose ng plastic mulching. Yung advantages ng plastic mulching if bilhin natin siya sa market. So Sir Sim, paano po ba yan? Mag-roll na po ba tayo? Mag-roll na tayo. Kailan tanggalin yung mga clads na matigas-tigas na lupa para hindi siya mabutas ang natin. Plastic mulch. So bakit natin lalagyan ng lupa? Para pasining siya na hindi siya masisira sa hangin banda dito. Kung malakas ang hangin, papasok dyan ng hangin, masisira ang plastic mulching natin. Lalo na kung malakas ang hangin. So, second, yung soil erosion natin, di ba? Hindi siya ma-erode na kasi naka-close na ang natin dito, ang plastic mulch. So pagkatapos ng latag ng plastic mulching, i-clip natin ang side ng plastic mulch. After that, ilagyan natin ng lupa naman sa side para mahigpit talaga ang plastic mulching natin. Bakit mahigpit? Yung isa yung rason na yung sa hangin na hindi siya basta-basta makapasok. Kung magtanong kayo mga ka-agri, ilang beses ito magamit natin ang plastic mulching, 3 to 4 lang. Kasi isa dito ang disbintaha, yung masisira sa mga manok, sa mga fig o karabaw o baka o kambing. Madali siya masira kasi manipis lang ang plastic mulch natin. 4 times of cropping lang magagamit natin siya. So sa sunod may pagkatapos dito, magbutas na naman tayo. Pero
before that, mag-ano tayo ng planting distance. Sa standard talaga na 50 centimeters by 70. Yun. Or 50 by 60 centimeter. Bawat hills is 50. Yung per row is yung width niya is 60 or 70. So mga ka-agri, meron po tayong ditong hinahawakan ni Sir Sim, no? Yung ginawang DIY ng ating mga farmers. So Sir Sim, ano po bang gamit nito, Sir? Ang purpose nito ay pangbutas sa ating plastic mulch. Depende sa planting distance. Pero usually ito talagang ginagamit kaya malaki ang kuwan niya. Yung circumference ng butas. I think mga 70 to 80 circumference siya. Kasi mas maganda, malaki ang butas sa plastic mulch sa bed natin. So sir, ano po ba yung advantage nito kaysa sa manual na pagbutas ng ating mga farmers, Sir Sim? Ito, ang advantage ito, madali siyang ang cellophane, yung sa plastic mulch. Magkaroon ng bilog ang plastic mulch. Pero pwede din magagamit tayo ng itong budding knife para pang butas ng plastic mulch. Yung disadvantage nga lang po pag yung paggamit ng knife is Mas madali ito. mas madali. Madali ito. Kasi i-mark mo lang yung circumference niya. Tapos isang ikot lang, matanggal ka agad. Ito naman, minsan madikit ang kuan. Yung cellophane, yung plastic mulch dito. Yung ang disbentahan niya. Tapos mag-prepare pa tayo ganito. May mga advantages at disadvantages siya, advantages and disadvantages. Pero para sa akin, ito talagang knife. Kung may knife man tayo, pwede ito gagamitin. So mag-demo ako anong bintaha dito plus binta sa budding knife. Okay. Saan mas madali or magandang tingnan. Mag-demo na tayo na ready ng plot natin with plastic mulch na. So alin na po kayo mga ka-agri, punta na po tayo sa plot area. So ngayon, mag-layout na naman tayo para straight row ang tanim natin. Bawat plot, mayroon lang tayong dalawang row. May mag-planting distance tayo. Ito po, yung planting distance niya, 50 cm to 60 cm ang lapad niya, bawat row. So, ngayon, pagkatapos ng planting distance natin, bubutasin natin, gagamit tayo na itong lata na may apoy. O, tingnan niyo mga ka-agri, ganito lang gawin natin ang pagbutas ng plastic mulch. Kung wala kayong gamit ng apoy, pwede din budding knife gagamitin natin. Ganito lang gawin natin. I-circle lang natin ang plastic mulch. Kasi may disbentaha sa gamit tayo ng apoy. Madaling masira o didikit sa lata yung nilagyan ng apoy. So pareho din, the same ang procedure paano. Pero ito ginagamit natin ang budding knife. So ngayon, magtanim na tayo ng eggplant. Pero before magtanim tayo, i-distribute muna natin ang seedlings. So may hinahanda na kami ng seedlings na nandito sa seedling tray. Okay. So i-distribute muna natin para mas madali tayong magtanim. So Sir Sim, ilang weeks na po ba tong seedlings natin, Sir Sim? From from Sowing? Opo, so 1 month ang seedlings natin. So, itong mga Solanaceous plant, kailangan talaga 1 month sila i-transfer natin sa field.
Example, this one, no? Yung eggplant, tomato, bell pepper. Yan ang kuha natin. 1 month talaga yan ang seedling preparation natin. So ito po siya, Sir Sim, nagdaan na to siya sa hardening. Tama po ba? Okay. Yes ma'am, dadaan na siya. May pataba tayo dito, may fertilizer na complete, may chicken dung naman tayo. Tinatawag ito basal application, no? Before planting, may pataba tayo, yung fertilizer na 14-14 at saka yung chicken dung. May halo din siyang garden soil, yung kuha natin pataba. Huwag natin kalimutan na kailangan talaga ang pataba sa ating tanim. Yung kanina, nag-apply tayo ng counting fertilizer, 14-14 at saka chicken dung and garden soil. O Sir Sim, bakit kailangan natin ng basal fertilizer, Sir Sim, before planting? Kasi po, ganito ang tanim natin, kailangan din sila ng vitamin o nutrients sa tanim natin. Tulad ng tao, kung walang vitamin, mahina din ang ang vegetation niya from seedlings to fruiting. So, kailangan talaga may pataba. Okay mga ka-agri, kung nakikita nyo po ay nakatanim na ang ating mga talong. Tapos na po tayo from land preparation, sa paglatag ng ating mulching, yung mga disadvantages and advantages ng mulching, at the same time sa planting. So, yun lang po mga ka-agri. So, ayan po mga ka-agri is after ng planting natin, kailangan natin diligan yung ating mga natanim. So, di hamak na napakahirap yung mga ginagawa ng ating mga magsasaka everyday, no? Para lang magkaroon ng crop production. So, ayun, merong mga alternatives na kaya namang i-adapt. Di ba, Sir Sim? Para yung ba yung mas safe yung ating mga pagkain, at the same time mas safe sila, no sir, sa mga synthetic fertilizers. So ayun, ito po yung isa sa mga episode kung saan pinapakita namin yung mga practices dito sa City Agriculture Office. At the same time, hindi lang dito sa extension area ng City Agri Office, kundi pati na rin yung mga everyday na buhay ng ating mga farmers. So isa ito sa mga parang episode rin ng buhay nila na kung saan nagtatanim sila ng mga crops nila. So sa episode na ito ay natalakay namin kung ano yung plastic mulching, ang advantages ng plastic mulching sa ating mga farmers, yung mga proseso kung paano mailatag yung plastic mulching, at the same time kung paano ma-establish yung ating mga plots, at the same time, Sir Sim, yung pagbubutas at pagtatanim ng talong. So, ayun. So, abangan nyo po kami sa susunod na episode, mga ka-agri. Ako po, si Lucy Lim. Ako po si Sir Sim, from City Agriculture Office. Ito po ang programa na kung saan ibibida kung gaano ka-cool ang agriculture. Ito po ang Agri-Cool Show. Isa TV Production. Your only island TV channel.